blinking na. So pagas muna tayo dito sa Petron. Mahirap na, baka mabitin habang nasa biyahe. Pagpagas na tayo ng 500. Let's go. 500 no, 8 liters lang. Yan, so bago tayo bumiyahe, every time na nagpapagas ako, nire-reset ko tong meter gauge. Yan, para bumalik sa zero. So ito kasi yung ginagamit ko para masukat ko kung gaano kalakas yung nagiging consumption na itong motor sa gas. Speaking of gas, i-share ko sa inyo kung magkano yung nagiging per kilometer ko dito sa sa Rosé Classic 250 na carb type, or yung mismong gas consumption niya. So para dun sa mga nagpaplano na bumili, or dun sa mga gusto malaman lang kung gaano kalakas ba kumonsumo ng gasolina tong Rosé Classic 250. So i-share ko sa inyo. Pero bago yon, ano nga bang gas ang ginagamit ko dito sa Classic 250? Ang ginagamit ko dito is unleaded. Tapos naka premium, which is 95 octane. Sabihin nung iba, oh bakit yun? Dapat di ganyan, dapat yung unleaded na regular lang. Para sa kaalaman nung iba, pare-parehas ang unleaded yan, magkakaiba lang ng octane. So merong 91 yata, 92 yung regular, tapos 95 yung premium, which is kung ano yung kinakarga ko. Tapos yung 97 o yung high octane. Okay lang din naman kahit magkahalo-halo yan. Based din kasi sa manual nito ni Classic 250, ang recommended na gasolina sa kanya is yung unleaded and 92 octane above. So yun yung recommended. So kahit mag 97 or 95, okay lang. So syempre hindi ko na rin papatagalin. Sa almost 5 years ko na paggamit na itong Rosé Classic 250, na monitor ko na kung gaano kalakas yung consumption niya. Hindi naman lingid sa kalaman ng iba na yun, nakasubaybay dito sa channel na to, lalo na dito sa tungkol sa Classic 250 na gamit ko, nagpalit na ako ng carburetor. So syempre iba na ang gas consumption niya ngayon. Pero nung before ako magpalit, naka-stock ako, which is 28mm na carburetor. Ang gas consumption nito ni Rosé Classic 250, sumaabot siya ng 30 to 35 kilometers per liter. So ganun yung gas consumption niya. Tapos ngayong nag-upgrade ako from 28mm na carburetor to 30mm na carb. Tapos ang carb na gamit ko, Coso Evo. Yung iba sinasabi nila na medyo lalakas yung consumption. Totoo naman, medyo lumakas yung consumption niya. Nung nagpalit kasi ako from 30 to 35 kilometers per liter, ang nangyari sa kanya is naging na siya ngayon, 25 to 30. Minsan nga 25 to 33 lang So depende pa rin sa driving style ko. Yes, totoo yung narinig ninyo, depende sa driving style ko. Kasi minsan sa driving style ko malakas ako mag-consume ng gas, minsan saktuhan lang. So ano ba yung sasabi ko na ginagawa akong driving style? Minsan kasi pagka nasa mood ako, or hindi man nasa mood, medyo aggressive yung pagdadrive, nasa was-was driving. So ang RPM ko lagi nun nasa mid to high ang ranging. So malakas talagang piga kong piga, gaspol kong gaspol. Pero kung halimbawa naman medyo yung chill lang, nasa low to mid lang ng RPM ang ginagamit ko. So yun, medyo nakakatipid ako pagka ganun. By the way nga pala, I am 75 kg. So ganun yung bigat ko. Tapos yung ginagamit ko na PSI para sa mga gulong, sa front gumagamit ako ng 28 PSI. Tapos sa rear is 30. Yes, nagva-vary rin ang bigat ng motor at ang PSI sa
possible consumption ng gasolina. Tapos everyday usage ko lang to dito lang sa Metro Manila. Tapos paminsan-minsan, hindi paminsan-minsan, halos kadalasan is angkas ako. Tapos isa pa sa medyo downside sa pag driving style ko, mahilig ako mag rev matching. So bomba ako ng bomba. Kaya ayun, medyo malakas talaga ako mag-consume ng gasolina. Pero sa akin kasi natitipiran ako sa consumption ni Rusi Classic 250, lalo na kung naka-stock pa na 30 to 35 kilometers per liter para sa engine na 250cc. Na siya, matipid na siya. Pero kung gusto niyo na medyo mas matipid pa, meron namang FI na na Classic 250. Ito kasing gamit ko is carb type. Pero syempre feeling ko naman hindi naman tayo kukuha ng motorsiklo o ng sasakyan na hindi natin afford ang pagpapagas. Syempre before naman na bumili ng sasakyan, gumawa naman tayo siguro ng mga research. Gaya ko, marami akong chinek, marami akong kinonsider before bilhin ko tong motor na to 4 years ago. Pero hindi ko kinonsider na kailangan matipid sa gas, kasi alam ko naman malaki ang makina niya, kaya medyo mapapasubo sa gasto sa gas. Pero okay naman, ibibigay naman niya yung purpose niya para sa akin tsaka di ako nabibitin sa power niya. Ngayon yung iba nagtatanong, paano ko ba kino-compute yung, syempre nasabi ko nga yung gas consumption ng Classic 250 na pagka-stock 30 to 35 kilometers per liter. Tapos ngayon naka-Koso Evo ako na 30 mm, nagto 25 to 33 kilometers per liter ako. Paano ko ba siya kino-compute? Kung nakita nyo kanina yung meter gauge nya, di ba i-reset ko? Kailangan i-reset yon para makita ko kung gaano kalayo yung tinatakbo ng motor. Kasi ang gagawin ko dyan, kung magkano yung total na paggas ko. For example, yung nakaraan na total na pinagas ko is 600. So naka 600 ako, i-divide ko siya kung magkano yung per liter ng motor, ay ng gasolina ng motor. So yung per liter nung XCS do sa Petron nung last time na nagpagas ako ay nasa 58. So 600 divided by 58, so nasa 10 point something siya. Yung magiging quotient nung magiging quotient na 10.4 something o basta mga ganon, gagawin nating divisor siya doon sa kilometer kung gaano kalayo yung naitakbo. So yung naitakbo niya, hindi ko na ipakita kanina, so nasa 250 na rin yun yung naitakbo niya. So 250 divided by 10.4 something na ganyan, doon lalabas yung kung magkano yung per liter ng per kilometer per liter, kilometer per liter nung gas consumption ng motor. So ganun lang yon. Yung total di-divide mo doon kung magkano yung per liter, tapos yung magiging quotient, so yan yung lalabas. Yung quotient, magiging divisor siya kung gaano kalayo yung tinakbo. So kung gaano kalayo yung tinakbo, i-divide doon sa quotient kanina. Tapos yung magiging quotient nito, yun yung kilometer per liter na nakukonsume nung sasakyan o nung motor. So ganun kasimple ko siya kino-compute lang. Pero gaya nga ng sabi ko, hindi pare-parehas ang lumalabas kasi nagva-vary pa rin siya doon sa sa driving style ko. Kung hindi man sa driving style, kung magkano yung gasolina per liter. Kasi syempre pag mas mababa yung gasolina, mas medyo lalayo. Siguro hanggang dito na lang tong random vlog na to. Sana nakatulong tong mumunting impormasyon kung gaano kalakas mag-consume ng gasolina tong Rusi Classic 250. Shinare ko rin naman nung stock pa to kung gaano kalakas, at saka ngayong nagpalit na ako ng carburetor. Konti lang naman ang naging diferensya nilang dalawa nung naglaki ako ng carburetor. Pero kayo naman, kung halimbawa ayaw nyong maglaki ng carb, wala namang problema ako kasi
wala lang, naisipan ko maglaki ng carb eh. Kung umabot ka sa part na to, maraming salamat. Again, sana nakatulong to. Peace and signing out. Ciao!